Tatanong ko lang po yung sa Apocalypse, yung pong hayop na may 7 ulo at 10 sungay. Meron po sa kanyang babae na nakasakay dun eh. Sino po ba yon? Nandun yun sa 17 ng Apokalipsis, versikulo 18. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. The woman which thou sawest is the great city that reigneth above the kings of the earth. Ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Ganito kasi yun, ano? Yung hayop, tao yun eh. At makapangyarihan tao yon, sa madaling sabi, mangangaral yon. Tapos, meron siyang babae na nakasakay sa kanya. Yung babae naman, sabi sa Biblia, city, siyudad. Didiretsuhin na kita para walang maligoy. Yun ang Roma. Ang siyudad ng Roma. So, hindi po literal na babae? Hindi. Literal na babae, hindi literal na babae. Kasi, yung babae na yan, sabi, lasing sa dugo ng mga banal. Yan ang nagpapatay sa karamihang banal. Yan ang Roma. Tatandaan mo, pagkamatay ng mga apostol, yung mga unang Kristiyano, pinagpapatay sa arena ng Roma. Kasi ang Roman Empire, napakamakapangyarihan nung araw eh. Di ba, pinapakain pa sila sa leon, sinusunog sila. Yung babae na yan, lasing sa dugo ng mga... Basahin nga natin yung Apokalipsis 17 ba yun? Opo. Talatang 6. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At ang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Ayan. Ano yan? Yan ang responsable sa pagkamatay ng maraming banal ng ating Panginoong Jesus, yung babae. Mario Huganas. Kumusta po kayo mga kaibigan? Sa oras na ito ay magbasa po tayo ng Biblia. Yung gustong pumasok, pumasok na po kayo agad mga kaibigan para makapag-usap tayo agad dito sa ating programa, no? Dito sa Revelation chapter 17, mayroon po tayong mababasa na ganito. Sa verse 1, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka. Ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Dito mga kaibigan ay mayroon pong nakita ni Juan na bantog na patutot. Yung salitang bantog ay well-known, kilala ng buong sanglibutan. Yung babae daw na patutot, well-known sa buong daigdig, mga kaibigan. Pero dahil patutot siya, ipinakita kay Juan kung paano hahatulan ng Diyos. Dito sa verse 2, ipinakilala ni Juan kung ano po yung pagkakakilanlan ng patutot. Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa. So hindi basta-basta yung kanyang mga kalaguyo, itong babae na nakasakay sa ano. At ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalas nasa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. Yung babae daw mga kaibigan ay nakasakay sa isang hayop na pula. Hayop na pula yung sinasakyan ng babaeng patutot. Alam naman po natin na yung mga sinasabi po dito sa talata, hindi po ito mga literal na babae at hindi po ito literal na hayop na ayon sa pagkasulat,
kundi ito'y mga simboliko lamang po. So ibig sabihin, kung simboliko, mayroon po silang isinisimbolo. Yung babae ay patutot daw. Maraming nag-i-interpret tungkol po rito mga kaibigan, at iba-iba po yung kanilang interpretasyon. May nagsasabi na yung hayop daw ay Iglesia Katolika, pero mali po yun, maling interpretasyon po yun. Dahil ang isinisimbolo ng babae ay pwedeng relihiyon o sekta, no? Ulitin ko po, yung gustong pumasok po kayo, no? At mag-sharean po tayo, mga kaibigan. Mag-aaral tayo kasi ako man ay nag-aaral din, no, mga kaibigan at mga kapatid. At nararamtan yung babae daw na nakasakay sa hayop na pula. Yung babae daw na nakasakay nararamtan ng kulay ube. Yung kanyang damit, kulay ube. Mas maliwanag ay violet, mga kapatid. Yung damit ng babae, kulay ube. Ng pula. At nahihiyasan ng ginto at ang mahalagang bato at mga perlas na nasa kanyang kamay. Itong babae, mga kaibigan, nahihiyasan ng ginto at mga perlas. Sa makatuwid, mayaman itong babae. Kaakit-akit yung kanyang itsura. Kasi kapag makakita ka ng babaeng literal dyan po sa kalsada o sa kung saan man, at yung kanyang damit ay talagang maganda at saka meron siyang ginto, perlas, kaakit-akit yung itsura niya. So ganun po itong babae na binabasa natin dito sa Revelation. Kaakit-akit. Kaya pala nakikiapid sa mga hari. No? Okay. Nasa kanyang kamay, yung babae, ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi na kanyang pakikiapid. Okay. Dito sa verse 5, at sa kanyang noo ay nakasulat ng isang pangalang Hiwaga. Ano yung Hiwaga? Dakila, Babylonia, ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Sa makatuwid, itong babae, mga kaibigan, marami po siyang anak na patutot din. Patutot din ang kanyang mga anak. Dahil yung nakita ni Juan, yun daw ay ina, no? The mother of harlot, ina ng mga patutot. Dito sa mundo po pala, mga kaibigan, sa nakita ni Juan, marami palang mga patutot dito sa mundo natin. At meron silang ina. Yun po yung nakita ni Juan. Maraming ina, no? Okay, at nakita ko ang babae na lasing. Maliban sa mayaman, maliban sa maraming ginto at binansagang patutot, itong babae pa na ito, mga kaibigan, Kuya Esel, yan ay larawan ng mga maling relihiyon. Ayan. Larawan daw ng mga maling relihiyon. Tama ka, kapatid. Pero may mga nagsasabi po na antikristo daw ito. Ito daw ay yung Iglesia Katoliko daw. Maaring tama rin. Pero hindi lang Iglesia Katolika, mga kapatid. Bakit tayo naniniwala na Iglesia Katolika, mga kababayan? Yung babaeng patutot. Hindi naman kasi literal na babae ito . Tandaan nyo sa Biblia po, may dalawang babae na tinutukoy. Babaeng buntis at saka babaeng patutot. Kung saan mababasa yung babaeng buntis, yung nasa Revelation chapter 12. Kabubuhan po yan, hindi lang Katoliko. Ano ibig mong sabihin? Hindi lang Katoliko yan, kapatid.
ang tinutukoy. I mean, ayan. Kabobohan, I mean, ayan. Okay. Pwede ba kayong pumasok para may makausap ako rito, mga kaibigan? Yung babae daw ay lasing sa dugo ng mga banal. Lasing sa dugo ng mga banal. At sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggilalas. Tinukoy ko ito sa YouTube, mga kaibigan. May nagsabi sa akin. Meron bang sinabi ni Juan na kilala niya yung patutot? Di ko naman sinabi na kilala niya, kundi parang kilala niya. Dahil nagulat po si Juan nagulat po si Juan. Yung buntis naman po, yun ang iglesia. Malalim kasi paliwanag dyan ni Brother Ellis Soriano. Yung babaeng buntis daw ay iglesia. Ay hindi po. Hindi po iglesia yung babaeng buntis. Mga kaibigan. Bakit hindi po iglesia yung babaeng buntis? Sinasabi ng mga Sabadista yung babaeng buntis daw sa Revelation chapter 12, Israel at saka iglesia. Yun ang pakahulugan nila. Alam niyo mga kapatid, kung iglesia po yung babaeng buntis doon sa Revelation chapter 12 at yung anak ay si Kristo, mali. Napakalaking mali. Mali. Parang lumalabas na yung iglesia ay ipinanganak niya si Kristo. Baliktad kung ganon. Mga kaibigan. Yun nga po, yung ipinapanganak ng gustong aagawin. Ayan. Okay. Hindi po si Kristo ang ipinanganak. Ayan. Okay. Hindi daw si Kristo ang ipinanganak. Ng dyablo. Ano ibig mong sabihin? No? Okay. Papasukin din si kapatid na Sentinel. No? Good morning sa iyo, kapatid na Sentinel. Magandang kaibigan, inyong lahat. Papasok nga tayo ng makasama dito, no? Kung sa bagay, mga kaibigan, ang Revelation po ay hindi naman problema kung hindi mo alam ang mga kahulugan. Dahil ang Revelation po, yan ay, para sa akin yan ay isinulat para maging babala sa atin upang huwag tayong susuko. Malalaman lang natin, isinulat yan para malaman natin na sa ating hinaharap, mayroon pong trahedya na maaaring magpinsala sa mga Kristiyano. Pero mga kaibigan, isang babalayan para hindi po tayo bibitiw sa Panginoon. Good morning kapatid na Sentinel at kapatid na Christ is God. Bro, good morning, good morning. Medyo mahina. Topic natin, bro. Okay. Yung babae na nakita ni Juan na dakilang Babylonia na ng mga patutot. Yun po yung Sa 12:1. 12:1. Hindi. Sa Revelation chapter 17. Sa 17. Oo. 17 verse 5. Okay, oo. May tinutukoy dito na yung babae daw, dito sa verse 6, mga kaibigan, mga kababayan, yung babae daw ay lasing sa dugo ng mga banal. Sa makatuwid, sabi dito, at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Kriminal ito, kapatid na Sentinel. Kriminal ito. Maraming pinatay. Maraming pinatay na mga banal. Maraming pinatay na mga martir ni Jesus.
Ang katunayan, kasama si Jesus, pinatay dyan eh. Hmm? Pinatay ito eh, mga kaibigan. Sabi ng iba, Iglesia Katolika daw, pero maaring isa yung Iglesia Katolika, pero hindi lamang po Iglesia Katolika kasi wala pa namang Iglesia Katolika nung namatay yung mga banal sa Lumang Tipan eh. Mga kaibigan, mga kababayan, wala pa eh. Wala pang Iglesia Katolika. Yung Iglesia Katolika ay nagsimula lamang po noong sabi nila noong unang siglo daw, pero haka lang ng mga Iglesia Katolika yan. Mga pag-aangkin lamang po yun, mga kapatid. Ang katunayan na angkin lamang po nila yan, ba't ka magbasa ng Biblia tapos angkinin mo ikaw yun? Umanib ka na lang doon sa nabasa mo. Sumunod ka doon sa nabasa mo. Huwag mong angkinin na ikaw yung itinayo ni Kristo. Pag-aangkin yan. Masama po yung mag-angkin ka ng talata, mga kapatid. Yan. So, itong babae daw ay lasing, no? Maraming pinatay, mga martir ni Jesus at saka yung mga banal. Pinatay itong babae. Ayan. Kung babasahin natin, mga kapatid, kung sino yung pumatay sa mga banal at sa mga martir ni Jesus, madali lang naman tukuyin yan eh. Sa diretso nating pagtutukoy dyan, dito sa Mateo, mga kapatid, para matumbok natin. Sa chapter 23, dito sa verse, kung umpisahan natin, dito sa 27, ganito sabi, "Saaba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingan pinaputi na may anyong maganda sa labas. Datapot sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay ng tao at ng lahat ng mga karumal-dumal." Ganun po kung ilarawan ni Kristo yung mga eskriba yung mga pariseyo. Ganun po kung ilarawan ni Kristo mga kapatid. Maganda sa harap, pero masama sa loob. No? Saaba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, 28-29. Mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginayakan ang mga libingan ng mga tuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana, mag-off muna kayo, no? Sabihin nyo lang kung mayroon po kayong i-share para maano kayo. Mag-off muna kayo ng cam, no? Okay. Ito para sa akin, para sa akin. Ito yung tinutukoy na babae na pumatay sa mga banal at sa mga martir ni Jesus. Sabi dito, sinabi ninyo kung kami sana, sabi ng mga eskriba at mga pariseyo, ang nangabubuhay ng mga kaarawan ng aming mga magulang, may mga magulang itong mga eskriba, no? Hindi kami nangaramay nila sa dugo ng mga propeta. Dito pa lang sinasabi ng mga sinasabi ni Kristo na yung mga eskriba at mga pariseyo, sila yung mga pumatay sa mga propeta. 30. Kaya't kayo'y nangagpatotoo sa inyong sarili na kayo'y mga anak niyaong mga nagsipatay ng mga propeta. Yung mga propeta banal yun mga kapatid. Ibig sabihin, yung mga magulang ng mga pariseo at eskriba, sila yung pumatay sa mga banal, sa mga propeta. Ulitin ko. Kaya't kayo'y nangagpatotoo sa inyong sarili na kayo'y mga anak yaong mga nagsipatay ng mga propeta. 32. Punuin nga ninyo ang takalan ng iyong mga magulang. So yung magpupuno ng takalan ng mga magulang ng mga eskriba at mga pariseyo, yung mga pariseyo, mga kaibigan. Ang tawag ni Kristo sa kanila, 33, kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong mga kawala kayo sa kahatulan, sa impyerno. Destino pala nila ito yung impyerno, mga kaibigan, no?
Kaya't narito sinusubok ko sa inyo ang mga propeta at mga pantas na lalaki at mga eskriba. Ang mga iba sa kanila'y inyong papatayin at ipapako sa krus. At ang mga iba sa kanila'y inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga at sila'y inyong pag-uusigin sa bayan-bayan upang mabubuhos sa inyo ang lahat ng mga matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuaryo at ng dambana. Kung mali ako sa inyo mga kaibigan, okay lang, walang problema. Pero para sa akin, ang tinutukoy na babaeng patutot na pumatay sa mga propeta, mga banal, mga martir ni Jesus, walang iba kundi yung mga eskriba at mga pariseyo. Kasabwat nila, alam nyo kung bakit nakasakay yung babae doon sa hayop na pula, mga kababayan, na may 10 sungay, nakasakay yung babae. Kung pag-aralan mo yung mga eskriba at mga pariseyo, nakasakay sila sa Imperyo Roma nung araw. Kasabwat nila. Nakasakay sila sa Imperyo ng Roma. Kaya ang tinutukoy na hayop, yung Roman Empire nung araw. Kung mali ako sa inyo, okay lang mga kapatid. Walang problema doon. Kung tama kayo kung meron din kayong mga paliwanag dyan, hindi ko rin sasabihin mali. Kasi ang revelation po, ulitin ko po, kung hindi mo man matamaan kung ano yung eksaktong kahulugan, hindi ibig sabihin hindi ka maliligtas. Yan ay nagiging babala lang sa atin, tulad ko na ang pagkaunawa ko ay yung babae ay pumatay ng maraming mga banal at mga martir ni Jesus. Ang tinutukoy ni Kristo na pumatay sa mga banal ay ang mga eskriba at mga pariseyo, no? Nung araw nakasakay kasi ang mga eskriba at pariseyo sa gobyerno ng Roman Empire. Kaya yun ang aking interpretasyon. Pero hindi ko pinipilit sa sino man, mga kaibigan, no? Hindi ko pinipilit. Dito sa 36, Mateo 23:36, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. 37, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Jerusalem, Jerusalem, sabi ni Kristo, no? Dalawang babae na tinutukoy sa Biblia. Babaeng patutot at saka babaeng buntis. Dalawang Jerusalem. Dalawang Jerusalem. Ang Jerusalem na nasa langit at Jerusalem na nasa ibaba. Basahin natin dito po sa libro po ng Galatia, Kapitulo 4 sa versikulo 22, no? Okay. Sabi po dito, sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Anong simbolo yung 2 babae na asawa ni Abraham? 24. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai. Bundok ng Sinai.
na nanganganak ng mga anak ng pagkaalipin. Ito'y si Agar. Si Agar po pala, sinisimbolo niya yung bundok ng Sinai. Ang Agar ngang ito ay ang bundok ng Sinai sa Arabia. At ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. So yung tinutukoy na Agar, na asawa ni Abraham, ay sumisimbolo doon sa Jerusalem, sa Arabia. Yun po yung Israel, mga kapatid, no? Na kung saan doon po nakatira yung mga Pariseyo na pumatay sa mga anak ng Diyos o mga banal. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Meron tayong ina bilang Kristiyano, meron tayong ina. Yun ay hindi po sa Jerusalem sa Arabia, kundi yung Jerusalem na nasa itaas. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Yung Jerusalem na nasa itaas, doon nang galing ang binhi na walang iba kundi yung bagong tipan o si Kristo. Doon sa Jerusalem sa itaas, doon nang galing ang binhi. Na yun ang naitanim sa puso ng mga tao upang maging Kristiyano. Mga kaibigan. Doon nang galing yung binhi ng Diyos, na yun po yung salita ng Diyos, na naitanim sa puso ng tao upang maging Kristiyano. Kaya ang ina ng mga Kristiyano, yung Jerusalem na nasa itaas, hindi yung Jerusalem na nasa Arabia. Kasi yung Jerusalem na nasa Arabia ay mga nanganganak po yun ng pagkaalipin. Kaya yung Jerusalem sa Arabia ngayon, mga kapatid, ay mga alipin na ng mga kasalanan eh. Punong-puno sila ng mga tradisyon, punong-puno sila ng mga mga ginagawang mga tradisyon na namana nila sa mga mga kaibigan. Kaya yun ang aking interpretasyon. Ngayon, nasa sa inyo mga kapatid, kung maniwala kayo o hindi, okay lang sa akin. At kung meron kayong mga paliwanag din, nire-respeto ko yun kasi revelation yan eh. Revelation yan. Payag ako na i-interpret kung sino man. Ako lamang po ay yun ang aking kaibigan. Okay mga kaibigan, mga kapatid, malaya po kayo? Ano po yung inyong mga masabi? Ano kaya sa ni God doon sa 12:1? Revelation. Pakiulit, di ko narinig. Pakiulit. Pakiulit, kapatid. Itong si Christ is God. Ano kaya stand niya sa Revelation 12:1? Babaeng anak. No. Is God share mo sa amin, yan na ba yung stand mo? Ito si Christ is God. Christian Christ to eh. Okay. Christ is God. Hello, kapatid na Christ is God. Ito naman, hindi naman po ito hindi naman ito pagalingan. Mga kapatid, ito po ay lang ito. Ako, Brad. May gawa pa ako, hindi pa ako pwede sumagot. May gawa lang pa ako. Okay, sige. Salamat. Pasensya na po, nakikinig lang po. May trabaho po. Yan, si Mr. DJ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige. Magandang umaga din sa iyo, kapatid na anong pangalan? Magandang umaga po. Napakinggan mo ba, kapatid, na anong pangalan nito? Ako? Oo, Kasanayan akong tinatawag dito na hall. Hall. Hall Ayan, yung tawag nila sa akin dito. Kasi wala kang pangalan dito na nakalagay. Okay, anong masasabi mo, kapatid, na napakinggan mo ba yung topic natin tungkol po dan sa babaeng patutot? Ayaw po. Ako yung tinutukoy mo, boss? Oo. Ay, pasensya na, boss. Ngayon lang ako nakaakyat. Hindi ko alam yung isinishare mo dito sa live mo. Okay. Sige, kapatid na Mr. DJ. Hindi ko alam kung kasama. Brad Esel. Magandang umaga po sa inyo.
Hello po. Hello, sige, tuloy Okay mo na lang. po yung signal ko. Oo. Napakinggan ko naman po yung sinabi niyo. Actually, totally po, napakinggan ko na rin po kay kapatid na Elio. Yung babaeng patutot, hindi kasi literal na babae yun. Yun ang mga mali na yung bang nasa iglesia ka natutuo tapos nakiapid ka dun sa, kumbaga sa may asawa, nakiapid ka pa sa ibang lalaki. Tawag dun pangangalo niya. Yun ay laban sa espiritu. Yung sinasabing patutot, yun yung mga maling relyo. Yung tawagin doon bahagi ng Babylonia. Tama po ba? Yun po ako sa pagkaunawa. Oo. So, para maliwanag lang mga kaibigan, para sa akin, yung diwa o yung karakter, yung mga Pariseo at mga eskriba, yung mga diwa nila, yung karakter nila, yung estilo nila, kung katulad ng diwa ng mga for example, mga Katoliko, ganun. Kung magkakadiwa sila, maaari sila yung mga karugtong ng patutot. Kahit anong relihiyon naman yan, kahit mga born again, yung mga ibang mga relihiyon, kung kadiwa nila, mga kaibigan, yung mga estilo ng mga eskriba at mga Pariseo. Kasi yung mga eskriba at Pariseo, pumapatay yon. Tandaan po natin, pumapatay sila. Sinong pinapatay? Yung mga Kristiyano at yung mga banal at yung mga martir ni Jesus. Kung ang isang relihiyon ay pumapatay din, criminal din, may historical background na pagpatay, kahit hindi po Pariseo yan, kadiwa niya, ibig sabihin, nasa kanya yung binhi ng patutot. Kaya nga yung babae ay ina ng mga patutot. Anong ibig sabihin po ng patutot? Ano daw ibig sabihin ng patutot, kapatid na Sentinel? Lali po nakahulugan. Ayan. Ang patutot po mga kaibigan ay yung nakikiapid. Wala namang meaning yan. Yung for example, may asawa ka tapos nangalon niya ka, parang ganoon eh. O di kaya yung babae na bayaran, ganon. Yung mga nasa club. Pero alam nyo mga kapatid ay basta nakiapid, patutot ang tawag dun eh. Yung mag-asawa ka ng yung ano ka sa hindi mo asawa, patutot ang tawag dun. Isa kang patutot. Ang karaniwang binansagan ng patutot ay yung mga GRO yung mga hostess, ganon, mga kapatid. Sila yung mga binansagan na patutot, no? Yan hindi naman literal na babae na nakikiapid na katulad ng mga GRO, kundi yan ay relihiyon. Ang relihiyon na yan mahilig sa patutot. Tama. Ano po yung saan sila nakikiapid? Alam mo, ayaw tanggapin ng iba ito mga kaibigan, pero para sa akin kasi, katulad yung sinasabi sa Jeremiah chapter 3 verse 9 na nakiapid sa mga bato at sa mga kahoy. Wala namang ibang tinutukoy na bato at kahoy doon sa Jeremiah na kung saan nakiapid ang Israel. Kasi ang Israel, meron silang asawa. Walang iba kundi ang Diyos. Yan yung binansagang bayan ng Diyos, asawa ng Diyos. Ngayon, ang Israel, nakiapid sila sa bato at sa kahoy. Ibig sabihin, gumawa sila ng rebulto ni Baal, rebulto ng ibang mga Diyos-Diyusan,
sumasamba sila. Pakikiapid, spiritual adultery. Ganun po yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Ewan ko lang kung sang-ayon kayo, no? Doon sa sinabi kong patutot. Ganun po yung patutot. Yan. Kuya Esel, baba muna ako. Salamat sa time mo po. Ayan. Okay, salamat din kapatid na meron sana may papasok dito na ibang yung ibang grupo rin nang makakuha din tayo ng ibang explanation tungkol po rito para mapagkumpara natin kasi sa Biblia po kasi sabi niya ay kunin mo ang isa, ganun din ang isa, and then pagkumparahin mo para makita mo ang kadahilanan, sabi doon sa Ecclesiastes. Good morning kapatid na Daniel. Si kapatid na Ano po yung topic nyo, Bro Esel? hindi si kapatid na TJ to, si Daniel naman to. Tungkol po doon sa babaeng patutot sa Revelation chapter 17. Yan. Oo nga, no? Yan po yung... Ganda pala yun. Oo.